Pilipinas na kailangan mong hanapan ng galawan kung paano ka makakalabas dito. So, eto na po. Isang paa lang ang kaya kong ilabas. Sa loob ng piitang, sila lang ang may alam. Kaya ko rin sanang ilabas ang aking mga kamay para abutin ang inaasam na bagay. Sinisikap ko namang ilabas ang aking ulo para marinig ng lahat ng adhika ko. Ganito ang sitwasyon ko sa piitang nilikha nila para sa mga tulad ko. Naganda rin sila ng mga posas para pwede nila akong ihagis-hagis, kalad-karin at itulak-tulak pagwawalang pahirapang sumulat at isulat lahat ng dapat para magmulat sa bayang nalimutan na ang sariling identidad. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang narindi sila. Binasala nila ang aking bibig at saka kumuha ng kumukulong tubig at sa akin ay binuhos. Pinagtawanan nila ang itsura kong kalulos-lulos. Huwag na raw akong lumaban at saka inutusang lumuhod sa mga nagahari-arian ng bansang itong naglagay ng mga bakod. Sumagot ako sa pamamagitan ng aking mga mata, matinding hindi at kahandaan sa pagsira ng mga barikadang inilagay nila. Ilang piitan man ang likhain nila, 20, 50, 100, ako pa rin. Para sa akin, para sa mga tulad kong, ang kasalanan lang ay ang pluma. Hindi pa rin kami titigil sa paggawa ng mga kataga para sa pagpapalaya. Hindi man o mahirapan mang makahinga ang aking mga kamay para makasulat, sisikapin pa rin itong kalampagin ang mga likha ninyong silid para isigaw, hindi palayain niyo ako dito, kundi palayain niyo kami dito. Tunay na kalayaan. Patuloy akong sisigaw para sa adhika, para sa bayang aking sinalangan, hindi para sa perlas na meron dito. Ngunit ito, dahil ito, ang bayang ito, ang perlas ko. Ang perlas sa loob natin. Salamat.